Bawat taon, may budget ang gobyerno. Hawak ko dito ang bersyon ng Kamara. Binasa ko ito, pati ang bersyon ng Senado, at pinanood ko ang live stream ng BICAM. Ito yung pagpulong ng piling senador at kongresista para pag-isahin ang national budget. At ito ang honest review ko sa 2026 budget. Sa isang pangungusap, old habits die hard. Hindi ibig sabihin nito na puro kalokohan ang budget. May mga magandang parte, pero marami ring red flags. Let me explain. Una, ang good points. Bukas na ang BICAM. Sa mga nakaraang taon, secret ang BICAM. May mga tinatawag pang small committees na sila-sila lang ang nagdedesisyon kung anong babaguhin sa budget. Walang live stream, walang public records. Kaya dyan madalas pumapasok ang mga questionable insertions, allegedly nila Saldico at iba pa. This year, dahil nag-ingay at nangalampag tayong lahat, may live stream na. May written report na. Kita na natin kung paano minaniobra ang budget. May konsultasyon din sa civil society groups. Ikalawa, edukasyon. 1.37 trillion pesos ang mapupunta sa education sector. Kasama ang DepEd, SUCs, CHED at TESTA. Ibig sabihin, umabot na tayo sa around 4% ng GDP, gaya ng rekomendasyon ng UNESCO. At edukasyon ang pinakamalaking bahagi ng budget. Dapat lang at dapat ito na ang bare minimum sa mga susunod na taon. Siyempre, babantayan natin ng mabuti ang utilization para matiyak na talagang gagastusin ng DepEd ang pondong ito ng maayos at epektibo. Ikatlo, may 1 billion pesos para sa Project NOAA. Mahalaga para sa disaster preparedness at resilience. Naalala ninyo noong natanggal ang pondo nito noon. Ilang sako na sana ang natulungan. Ngayon may hakbang pabalik sa tamang direksyon. But now, the bad news. Sa budget na ito, nakikita natin ang tatlong red flag. Ito ang ibig kong sabihin sa old habits die hard. Una, patronage o pamamadrino. Ito ang mga ayuda programs tulad ng MyFIP, AIX at TUPAD na madalas napupunta sa mga taong may koneksyon o malapit sa politiko. Malaking red flag. Tandaan, ang kalusugan at serbisyo ng gobyerno ay karapatan ng bawat Pilipino. Hindi ito dapat pinapakiusapan sa politiko. Sabi nga ni Cardinal Pablo Virgilio David, when access to healthcare depends on a politician's endorsement, something deeply wrong has taken root, not only legally, but morally. Marami rin medical at health professional group ang nananawagan na ibasura ang MyFIP. Ayon sa kanila, dapat ibigay ang pondo sa PhilHealth para sa direktang serbisyo sa mga pasyente. May mga senador na nagtangkang bawasan ang mga ayuda programs at gawing malinaw ang mga patakaran nito. Pero sa BICAM, lumobo ulit ang pondong ito. Sabi ng iba, magkakaroon naman ng safeguards. Pero kahit may safeguards, mali pa rin kung may impluensya ang politiko. Ang kalusugan, edukasyon at social protection ay karapatan, hindi pabor. Dapat itong ibinibigay sa pamamagitan ng rules-based at rights-based na sistema, hindi sa pamamagitan ng padrino o rekomendasyon ng politiko. Ikalawa, insertions. Ito ang mga infrastructure project na siningit sa BICAM at posibleng pinanggagalingan ng kickbacks. Naging malaking issue ang budget ng DPWH. Umabot pa ito sa deadlock dahil ang Senado, 570 billion pesos lang ang gustong ilaan, habang ang Kamara naman ay 624 billion pesos. Isa pang malaking red flag. Sabi ng DPWH at ng Kamara, kapag binawasan ng budget, aabot daw sa 10,000 na proyekto ang hindi may papatupad. Pero wala naman silang ipinakitang itemized breakdown ng mga proyektong ito. As of the recording of this video, wala pang final amount ang DPWH budget. Pero inanunsyo ng BICAM na nagkasundo ang Senado at Kamara sa 20.7 billion savings mula sa DPWH na ililipat sa PhilHealth. Maganda pakinggan, pero ang tanong, kung may savings pala, ibig bang sabihin sobra-sobra ang hiningi sa simula? At paano tayo makakasiguro na wala ng padding? The DPWH has a long way to go in restoring the people's trust. Kailangan ng transparency, mahigpit na oversight at monitoring, at tunay na citizen participatory auditing. Ikatlo, unprogrammed appropriations o UA.
Ito yung pondo na di malinaw kung saan mapupunta at di rin transparent kung kailan ito na-activate. Dito dati itinago ang mga flood control projects at pwede itong gamitin taguan ng port. Ito ang pinakamalaking red flag. Sa House version ng budget, 243 billion pesos ang UA. Kaya bumoto tayo ng no dito. I cannot, in conscience, support this budget. I vote no to the 2026 General Appropriations Bill. Binaba ng Senado ang UA to 174 billion pesos. Pero sa BICAM, binalik sa 243 billion pesos. Ito ang pinakamalinaw na halimbawa ng old habits die hard. Ang panawagan natin, ilabas sa publiko lahat ng dokumento tungkol sa pag-release at paggastos ng unprogrammed appropriations para may pananagutan kung saan at paano ginastos ang pera ng bayan. Dalhin natin ang UA sa liwanag, huwag hayaang manatili sa dilim. Final verdict, 2026 budget, pass or fail? Alam natin, hindi madaling gumawa ng national budget. Pero simple lang ang aking tanong. Sino ang pinaglingkuran ng budget na ito? May dagdag sa edukasyon? Check. May transparency? Partial check. Pero kung malaking bahagi pa rin ng pera ng bayan ay napupunta sa pork at patronage, mukhang panalo pa rin ang politiko at talo ang mamamayan. We need a budget that empowers people, not politicians. So, paano tayo boboto sa budget na ito? Tutok lang sa susunod na linggo. Ngayong Christmas break, muli kong hihimayin at papag-isipan ang BICAM report. Gagawin natin ito taon-taon. Together, you and I will do this process of examining the budget every single year. Dahil pera natin ito, pinaghirapan ito ng taong bayan. At bilang inyong kinatawan, trabaho natin bantayan ang bawat piso. Like and share this video. Comment your thoughts and follow for the latest updates mula sa akin sa Kongreso.